Ito po ay isang babala para sa lahat po ng ating mga user po ng Facebook and Messenger at sa lahat po ng mga social media platforms. Ayan po, babala po ito para po dun sa mga account na hindi po secured. Marami po ngayon ang hacker at marami po ang mga accounts na nahahack ngayon, especially ang Messenger and Facebook Messenger. Lagi po nating tatandaan na kapag nahack po ang ating Facebook, ay damay na po ang ating Messenger. At ngayon po ang nangyayari, kapag nahack ang Messenger ng ating mga kaibigan, kamag-anak, or kapatid, iyan po ay magme-message sa inyo. Sa lahat po ng mga contacts na meron doon sa Messenger ng taong nahack, i-message niya po yung lahat na nandoon. Ang kalimitan po ay humihingi ng pera or nangungutang. So para maiwasan po natin na tayo ay mahack, ay meron po ako sa inyong ituturong settings na yan po ay makakatulong para ma-secure ang inyong Facebook account para na rin ma-secure ang Messenger ninyo. So ituturo ko po sa inyo yung setting na yan. Kailangan nyo lang po i-activate yan. Yan po isa dyang ginawa ni Meta para po sa security ng account natin. Pero nasa sa atin po kung i-activate natin yan. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin siya i-activate. Yan po, panoorin nyo. Yan, kailangan nyo buksan yan, i-click nyo yan. Tapos, bibilugan ko yung mga dapat nyo i-click yan, password and security. Yan po ay makikita nyo yung two-factor authentication. Ang ibig sabihin po niyan, ay pag merong nag-login sa inyong account or ginamit ang inyong account sa ibang device, sa ibang cellphone, hindi po siya makakapag-login nang wala yung authentication code or yung mga tinatawag na OTP. Yan po ay darating sa inyong number na kung aling number ang inilagay nyo doon sa Facebook nyo as security purpose. Yan po yung doon darating yung SMS or yung text message. Pwede rin siya dumating sa WhatsApp. Depende po yan sa inyo kung alin yung pipiliin nyo doon sa dalawa kung saan nyo gustong ipadala yung code. Pero, kailangan nyo muna siyang mai-activate para po gumana yon. Yan nga itinuro ko sa inyo. Hindi ko lang siya mapakita doon hanggang dulo kasi na-limit na ako sa pagbubukas noong part na yon. Kaya, itinuro ko na lang sa inyo kung paano nyo siya gagawin. Kung hindi pa kayo nakapaglagay ng mga numbers, cellphone number dyan sa Facebook nyo, at email address, kailangan nyo rin pong lagyan yan. For security rin yan. Kasi yan yung mga backup emails nyo for recovery purpose. Halimbawa, yan nga, nahack yung account nyo. So, marirecover nyo siya gamit yung number nyo or yung email address na ginamit nyo doon o in-input nyo doon sa Facebook. Kailangan po natin lagyan yan at kailangan po natin i-activate yan.